Hana POV. Nakarating kami sa isang pinakasikat na private subdivision, dahil ang tanging nakatira lang dito ay ang top 16 na pinakamatagumpay at pinakamayamang businessmans. Inihinto ni Kaya ng bahagya ang sasakyan, at kusang bumukas ang kulay itim na gate. Aba, bongga! Bumungad sa dalawa kung mata ang tatlong palapag na bahay, at bongga talaga, sobrang yayamanan kasi may rooftop pa. Bumaba ako sa kotse at kumapit naman sa kanang braso ko si Kaya. Welcome to our house, Ate Hana. Friends na tayo ha. Call me Kaya. Total friends na tayo, sabi niya kaya napatawa ako. Oo naman, sagot ko. Tara pasok na tayo. Yaya ni Kaya. Huminga ako ng malalim bago sumabay naglakad kay Kaya papasok ng bahay. Pagpasok ko ay bumungad sa akin ang mga crystallizing figurines, mga napakagandang chandeliers na nakakabit sa ceiling, at nagbibigay liwanag sa kabuuang living room. Makikita mo rin ang hagdan na nakadikit sa glass wall, at tanaw mula sa glass wall ang mga punong kahoy mula sa labas pati ang palubog na araw. Hinela ako ni Kaya papunta sa dining area, at nakita ko na nakaupo sa mga upuan na nakapalibot sa long table ang nasa mid-40s na babae at lalaki. Si Kaya at si Josh Delovier. Oh my! Nandito yung K-pop artist na kapatid ni Gavin. Napakaraming pagkain at ang gag-ara ng suot nila, samantalang ako ay naka-jeans at plain light blue shirt lang. Nasaan kaya si Ate Kay at si Gavin? Ay, bakit ko ba hinahanap si Mr. Freak? For sure, nagdidiwang na yon kasi nakaganti na siya sa akin. Have a seat Miss Gaviola, sabi ni Mrs. Delovier. Pinaupo ako ni Kaya sa pagitan nila ni Josh at nasa tapat ko ang isang bakanteng upuan. Hi Hana Nuna, I'm Josh Delovier. Nice to meet you, call me Josh. Pagpapakilala ni Josh at inilahad ang kamay, kaya nakipag-shake hands ako. Nice to meet you din, Hana nga pala. Pagpapakilala ko din. Hindi ako mapakali kasi kinakabahan ako sa pwedeng mangyari. Wait lang Miss Gaviola, antayin lang natin sila Kay, sabi ni Mr. Delovier. Okay lang po, basta hindi ko makikita yung anak niyong napakasama ng ugali, sabi ko at ibinulong yung tungkol kay Gavin. Si Gavin Hayong, di ba? Pabulong na sabi ni Josh. Ay oo sagot ko at tumawa lang siya. Wow, ang gwapo niya talaga. Hi Hana, I'm Kessia Delovier. Kaibigan ko si Christy, ang nanay mo. At pinapunta ka namin dito kasi may sasabihin kaming importante sa'yo, sabi ni Mrs. Delovier. Kaibigan, ni nanay, paanong, ano po yun? Tanong ko. Mamaya na lang pagdating nila Kay, sabi ni Mr. Delovier. Excited na ako, sabi ni Kaya sa katumilip. Kaya please, sita ni Kensley. Kensley naman na-excite lang, sabi ni Kaya. But I really can't wait na. Putol na sabi ni Kaya. Kaya Nuna, masyado kang excited, iritadong ding sita ni Josh kay Kaya. Sorry naman Josh, sabi ni Kaya at nag-peace sign pa. The two of you, will you shut up? Sa ginagawa nyo baka madulas ang dila nyo, at kayo pa ang mag-announce. Kaya manahimik na kayo or else, pagbubuhulan ko dila nyong dalawa, iritadong saway sa kanila ni Kinsley. Okay, sagot ni Kaya at Josh. Natakot naman yung dalawa, kaya nagtinginan na lang sila. Bagay nga talaga kay Kinsley yung pagiging SC President. Ang tapang at napakaastig niya. Nagkwentuhan kami ng kung ano-ano nila Kinsley, Josh at Kaya, at salamat naman kasi medyo close na kaming apat. Madaldal din pala si Kinsley, noong na super sungit at tapang niya sa school. Nandito ako ngayon sa office ni ate at pinagsisermonan niya ako. Oh my God Gavin, bakit mo naman ginawa yun? Hindi ka naman dating ganyan Maayos ka naman dati Hindi ka nananakit ng babae noon. Sigaw ni ate. Hindi ko naman siya sinaktan physically Sigaw ko. Hindi mo nga siya sinaktan physically. But you hurt her emotionally. Babae pa rin yun Gavin. Paano kung kami ni Kaya at Kinsley ang ginawa ng ganun? Sige nga, sigaw ni ate at napahawak sa sentido niya. I'm sorry ate. I didn't mean to yell at you, sabi ko. Gavin, dahil ba kay Sheila kaya ka nagkaganyan? Move on. She's not into you, sabi ni ate. Napatawa ako ng mapakla, at naramdaman ko na naman yung napakasakit na pagbaon ng kutsilyo sa puso ko.
Hindi ka pa kasi nagmamahal ng isang taong magiging mundo mo, ate. Kaya hindi mo pa alam, at hindi mo pa naiintindihan ang nararamdaman ko, cold na sabi niya. Diyos ko Gavin, kapatid kita kaya nasasaktan din ako na nagkakaganyan ka, pero wala namang matinding kasalanan si Hana sa'yo. Dahil lang sa simpleng pagpapahiya niya sa'yo, kailangan mas nakakahiya pa ang kapalit. Sermon na naman ni ate. Oo ate, ego ko yung natapakan, sagot ko. Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa'yo. Sana talaga mapatino ka ng fiancé mo, sabi ni ate. Let's go home Gavin. Sa bahay ka uuwi ngayong gabi, utos yan nila mommy. May bisita tayo sa bahay and you need to apologize and to get to know her, sabi ni ate at kinuha ang black Hermes bag niya, at umalis ng office niya. Sumunod ako sa kanya at sumakay sa kotse ko, at nag-drive pa uwi sa bahay. Bakit naman ako pinapauwi nila mommy sa bahay? Bihira kasi akong umuuwi sa bahay dahil may kondo, ako at doon ako tumira mula first year college at bihira na lang akong umuwi sa bahay. Pero, sino naman yung bisita na yan? At kailangan ko pa talagang mag-sorry. Whatever. Pagkadating ko sa bahay ay agad kong ipinark ang kotse ko, at napansin ko na parang nandito yung kotse ni Josh. Nandito kaya siya? Kailan pa siya nakauwi? Minsan lang naman nakalabas iyang kotse ni Josh, kapag umuwi siya ng Pilipinas, at alam kong nandito siya. Pumasok ng bahay sakto namang nakasabay ko si ate. Magandang gabi po, young lady. At young master, bati ng mga maid sa amin sa Kanagbaw. Good evening, Ate Rose, Ate Ina at Ate Ria, bati din ni ate at nginitian pa sila. Pero ako, wala lang pakialam, deadma lang. Hindi naman ako katulad ni ate na lahat na lang ka-close niya. Sumunod ako sa kanya papunta sa dining area, at mula dito ay rinig ko yung tawanan nila Kaya, Kensley at Josh. Pero may boses din ng isang babae eh. Imposible namang si Kaya o si Kensley kasi kilala ko naman yung boses nila. Teka, hindi Kaya, yung long lost fiancé ko yun. No way. Pagkarating namin sa dining area, ay nandun nakaupo sila mommy at sila Kaya. Teka, anong ginagawa ni Miss Newbie dito? Nako, baka tungkol ta sa nangyari kanina. Yari na naman ako kila mommy nito. Good evening everyone. Hi Hana. Bati ni ate at napangiwi na lang ako nang binati niya si Hana. Oh, Miss Newbie napa dito ka. Bati ko at ngumiti ng peke. Good evening Mr. Freak, sabi niya, at ngumiti din ng peke kasi nasa harap kami nila ate. Let's start Hana, my wife and I are very glad to find you. And I'm sure, this will be good for you and my son. Okay sweetie, announce it, sabi ni daddy. At nagsimula na akong maguluhan. Gavin, nasabi na siguro sa'yo ng ate mo tungkol sa fiancé mo. Alam mo na din na nahanap na namin siya, di ba? Sabi ni mommy. Mommy, ano naman kung nahanap na siya? I already said, no way. Protest ako. And I already told you, wala ka ng kawala, sabat ni ate. Why is it me? Why don't you engage her to Josh? Sagot ko. Why don't you accept it? Ikaw naman talaga ang kuya dito ah. Tsaka sa'yo talaga siya naka-engaged. And she's nice. Kung ako lang ang kuya ay ako na magpapakasal sa kanya eh. I like her already, pangasar pa na sabi ni Josh. No, pagmamatigas ko. Okay, madali din naman akong kausap Gavin. If you didn't accept the marriage then, hindi ko ipapamana sa'yo yung Faith University, at ang iba pang businesses natin dito sa Pilipinas, sabi ni Daddy. Fine, I'll accept it, sabi ko. Hay naku, kailangan pang takutin. Sabi ni Kinsley. Whatever, sagot ko sa kanya. Okay, Gavin I want you to meet your fiancé, Hana. Teka. Ano? Seriously? Sigaw namin ni Hana. No, you accept it already. Wala nang bawian. And starting today, magsasama na kayo sa isang kwarto at isang bubong, at sa kondo mo yun Gavin, sabi ni ate. The wedding will be tomorrow, sabi ni mommy. What? It's so fast. Gulat na sabi ko, oh my G. Congrats my dear cousin. Congrats din, my cousin-in-law, sabi pa ni Kensley tapos ngumiti ng nakakaloko. Sabi ko sa'yo Kensley, bagay na bagay si Mr. Freak at Mrs. Insane Woman,
sabi pa ni Kaya at nag-appearance sila nila Josh, Kensley at Ate Kay. Matapos noon ay pinatuloy muna nila Mommy si Hannah sa guest room. Heist. Bahala na bukas. Sana hindi na lang ako magising. Ayoko talaga sa babae na yan. Paano na lang ang buhay ko kasama siya? Sigurado araw-araw inis na inis ako. Paano na lang kapag bumalik si Sheila? Paano ko sasabihin na kasal na ako? Makikipag-anal na lang ako para magpakasal kay Sheila. Tama, ang talino ko talaga. Guwapo pa, pagsisisihan mong nagpakita ka pa my long-lost fiancé. Hannah POV. It's a very bad morning. Umaga na, at ibig sabihin kasal na namin ni Mr. Frick. Bakit ba hindi na lang ako binangungot para hindi na ako magising? Huhuho, Lord, take me now. Take me, please. Pumasok ako sa CR at ginawa ang morning rituals ko. Inayos ko ang sarili ko dahil may kumatok sa pintuan. Naglakad ako sa pintuan at ipinihit ko ang pintuan para buksan ito. Bumungad sa akin ang isang nasa 40s na babae, at mukhang kasambahay siya dito. May dala siyang tray at may pagkain ito, bacon, fried egg, rice at isang baso ng gatas, syempre may kasama ding kubyertos. Bakit po? Tanong ko. Pinag-uutos po ni Madam Kessia na kumain muna po kayo, bago simulan ang pag-aayos sa inyo, young lady, sabi ni ate at inabot ang tray ng pagkain sa akin. Salamat po dito, pero wag nyo na po akong tawaging young lady, hindi nyo naman po ako boss Hannah na lang po, sabi ko, naiilang kasi ako pag young lady, ang tawag sa akin. Hindi ako sanay. Pasensya na po, pero utos po kasi ni Mr. Jericho na tawagin kayong young lady, hindi na ako nakaimik. From now on, kailangan ko ng masanay. Ay, sige po, salamat po dito, sabi ko saka nagbow siya sa akin at umalis. Nang matapos akong kumain, ay hinanap ko agad ang makeup room, at pagpasok ko nakangiti lang sa akin si Mrs. Kessia at ang makeup artist. Let's start, sabi ng baklang makeup artist. Inayusan niya ako at kung ano-ano ang ginawa sa akin. Pinasuot niya sa akin ang isang napakagandang wedding gown, at nang natapos yun ay pinasakay na ako sa bridal car. Pagkadating ko sa isang napakagandang simbahan, ay pinapwesto ako sa tapat ng pintuan ng simbahan, at sabay na nagbukas ito. Naglakad ako papunta sa altar, at bumungad sa harap ko si Mr. Frick na nakasimangot, aba sa tingin ba niya gusto ko din ta? Asa siya. Ilang saglit pa nagsimula na ang kasalan, at sa parteng nakakadiri. I pronounce you, man and wife. You may now kiss your bride, sabi ni Father at naghiyawan lahat ng guests. Humarap siya sa akin at hinawakan ang mukha ko, at inilapit ang mukha niya sa akin. Malapit talaga as in, 1 inch na lang. Napalunok laway na lang ako, nakakadiri talaga. Napapikit na lang ako, pero walang dumampi sa labi ko sa halip ay idinikit niya ang kaliwang pisngi niya sa kanang pisngi ko, at inilapit ang labi niya sa tenga ko, kaya mukhang hinalikan niya ako kahit hindi naman, bumalong siya sa akin at dahil doon ay parang nakiliti ako. And you think I'll kiss you? Sabi niya. Sa halip na sagutin ko siya, ay inapakan ko ang paa niya, at halos mapasigaw siya sa sakit, pero hindi niya magawa dahil madaming tao, kaya hindi din siya umalis sa posisyon namin. Asa kang bakulaw na freak ka? Serves you right, sabi ko sabay ngisi. Humanda ka mamaya, pabulong na banta niya. Umayos kami ng posisyon at nagpalakpakan ang mga tao. Naghawak kamay kami para hindi halata. Pero nagkukurutan kami hindi lang nila alam. Matapos ang event ay dumiretso kami sa susunod na part ng wedding. Kailangan naming ikasal ulit sa pamamagitan ng Korean traditional wedding. For a traditional Korean wedding, the bride and groom will wear specific colors. The bride will typically wear red, and the groom will wear blue to symbolize the Confucian idea of yin and yang. A yin color blue is meant to bring healing and relaxation, and a yang color red provides enthusiasm and active energy. Together, the energy is balanced. Red dots the size of coins are painted on the bride's cheeks to ward off bad spirits. Today, many Korean American brides opt to wear white dot and might change into a traditional dress, called a hanbok, for certain ceremonies of the day. Reference: everything you need to know about Korean wedding customs and tradition. Retrieved from Korea Travel Easy, 2016.
Korean Traditional Wedding Ceremony Experience and Snapshot. Retrieved from, Moni Experience and Snapshot. Iilan lang ang mga guest at lahat ng nga ito ay close friends, relatives and VIP personalities. Ang lahat ay nakasuot ng formal na kasuotan at ang relatives, at ang mismong pamilya ay nakasuot ng kanilang mga hanbok o traditional Korean clothing. Kasalukuyan akong naglalakad sa aisle habang pilit na dinadala ng maayos ng mabigat kong kasuotan, at ang bigat din ng mga headpiece na nakasuot sa akin. Nagsimula ang ceremonies gaya ng paghuhugas ng kamay ng bride at groom. Ayon sa kanila isa itong tanda para malinis ang katawan ng mga ikakasal, para sa pagsisimula ng ritual ng kasal. Ikalawa, uminom kami ng wine mula sa gourd at ipinagata iyon sa dalawa, upang maging simbolo ng pagiging isa. Ikatlo, ang pagbibigay ng wild geese o buhay na gansa ng groom sa mother-in-law niya. At dahil nga wala na si nanay ay si Nanay Mela na lang ang tumanggap nito. Sumunod naman ay ang Paibek ceremony kung saan for family and close relatives lamang ang seremonyang ito. Ginagawa ito matapos ang official marriage ceremony. Sa Paibek ceremony ibibigay ko sa parents ni Gavin ang Korean dates o jujubes, at chestnut bilang regalo. Sumisimbolo ito sa magiging anak namin sa hinaharap, at ang mabuting kalooban ng bride na bumuo ng pamilya kasama ang bago niyang asawa. Trivia. Later in the ceremony, the bride's new-in-laws toss the dates and chestnuts at the bride, while she attempts to catch them in the skirt of her hanbok. The quote number signifies the number of children the couple will be blessed with. Photo courtesy, Yahoo! Reference. Hansek House, 2017. Contemporarizing the Traditional Korean Ceremony, Paibek. Retrieved from, Traditional Korean Ceremony Paibek. Matapos ng seremonyas ay nagtungo na kami sa reception, kung saan naghihintay na ang ibang guest na hindi dumalo sa traditional Korean wedding. Talagang madaming mga bigating bisita sina Gavin. And I think this will be the start of our story.